Ikalabing-isa ng Mayo ng taong 2011 nang ang ina ni Timothy Peterson ay supresahin ang pinakamamahal nito na anak. Ayon sa mga saksi na nakausap nila si Amy Fry Peterson nang ito ay papunta sa eskwelahan upang sunduin ang kanyang anak. Sila daw ay magbabakasyon ng ilang araw. Maggiliw pang ikinuwento ng ina ang lugar na pupuntahan nila. Ilan sa mga lugar na kanilang binisita ay ang zoo sa Brookfield. Pumunta rin sila sa Chicago at maging sa Key Lime Cove Resort. At saka huminto sila sa isang resort sa Kalahari sa Wisconsin. Ngunit ito na pala ang huling sandali nang silang dalawa ay makikitang buhay na magkasama. Ikalabing-4 ng Mayo ng parehong taon, natagpuan ng kapulisan ang wala ng buhay na katawan ni Amy sa kanyang silid na inuupahan. Ayon sa kapulisan, kasama sa natagpuang katawan ay ang sulat na nagsasabi na ang kanyang anak na si Timothy ay nasa ligtas na kalagayan. Di lamang nila malaman kung ito ay nasaan. Walang may alam kung nasaan ang 6 na taong gulang na bata. Nang makita ng mga otoridad ang sasakyan ni Amy na nakaparada sa parking, may parte sa likuran ng bahagi na may pulang likido na tila ba ito ay dugo ng tao. Wala rin doon ang gamit ni Timothy sa DNA. Kalaunang lumabas na ang pulang likido ay kumpirmado na sa bata na si Timothy. Ngunit ayon sa miyembro ng pamilya ni Amy na ilang buwan nang nakararanas ang bata ng matinding pagdurugo ng ilong. Makailang beses na rin ito dinala sa espesyalista. Samantalang ang patalim na ginamit ni Amy upang kunin ang sariling buhay, ang tanging nakitang dugo ay tanging sa kanya lamang. Kung pagbabasehan ng record ng tawag sa cellphone ni Amy at maging sa mga video footage na nakuha ng mga otoridad na huling nakita ang mag-inang magkasama 7 kilometro mula sa hotel na kanilang kinahantungan. Sa loob ng mahabang panahon, walang nakaalam kung nasaan na ang bata at maging ang gamit at laruan nito. Lang taong 2019, isang teenager ang nagpunta sa kapulisan upang sabihin na siya ang nawawala na noon ay ang bata na si Timothy. Ngunit hindi nagsisinungaling ang DNA. Itong si Brian Rainey ay hindi si Timothy. Lumalabas na itong si Brian ay isang taong may kapansanan sa pag-iisip. Ganun pa man, nahatulan ito ng 2 taong pagkakabilanggo dahil na rin sa abalang ginawa at pagsisinungaling nito sa mga otoridad. Kung si Timothy ba ay buhay pa o hindi, kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya ay magpasa hanggang ngayon ay walang nakaalam. Nananatiling bukas ang kaso kung nasaan napunta ang batang si Timothy. Mga Katinagalog, maraming salamat sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.